Natagpo ang naghihilamos. Hindi na siguro ito naliligo. Post ni Ashley Garbino. ICC prosecution discloses almost 7,000 items on evidence to Duterte defense. The prosecution of the ICC has disclosed, sabi ni Harry Roque noong November 4, 2025, si Gutesa ay isang bayani. Bayani na sinugal ang buhay para isiwalat ang katotohanan tungkol. Para maitama lang natin, yun ang purpose natin kung bakit natin ito pinag-uusapan. Ayan. Ito yung grupong Atom, August 21 movement. Member pala to, Remembering Ninoy. So, anyway, ang nangyari doon, may majority reports, which is the other than Ma'am Rosie, Justice Rosie. Ang sabi niya, the military conspiracy is not just nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kumusta mga kababayan? Si Dante Maravillas. Pag-usapan natin si Harry Roque. Ano nangyari dito kay Harry Roque? Talaga pag dumikit sa mga Duterte po, nasisira yung buhay. Natagpuan pong palaboy-laboy na lang pala talaga. At wala nang papatol dito kay Harry Roque. Wala pang kadala-dala. Patuloy pa rin yung paninira. Ano yan, Mr. Maravillas, nangyari kay Harry Roque? Tingnan ninyo si Harry Roque. Natagpo ang naghihilamos. Hindi na siguro ito naliligo. Post ni Ashley Garbino. Yan si Harry Roque. Naku po, mukhang bumigay na si Arieta, Harry Roque. Sumasahod na lang po ng tubig sa kung saan. Wala sigurong support. ICC prosecution discloses almost 7,000 items on evidence to Duterte defense. The prosecution of the ICC has disclosed 6,909 items of evidence to the defense team of former President Rodrigo Duterte in the crimes against humanity against him. In a public notification dated August 5, ICC Deputy Prosecutor Main Madjahi Nyang informed Trial Chamber 3 that the evidence was disclosed between January 7 and January 31, 2026. Of the total 2,279 items, paano ito magkakalusot si Digong? Wala na. Of the total 2,279 items were classified as ano yung incrim? Or incriminating material that the prosecution may rely upon in pursuing its case. Another 4,573 items were disclosed under Rule 77 of the ICC Rules of Procedure and Evidence, which requires the prosecution to allow the defense to inspect material that is relevant to preparing its case or was obtained during the investigation. Ito na ngayon yung sinasabi ni Harry Roque. Yung hero noon kay Harry Roque, tingnan ninyo ito. Sabi ni Harry Roque noong November 4, 2025, si Gutesa ay isang bayani. Bayani na sinugal ang buhay para isiwalat ang katotohanan tungkol sa korupsyon ng flood control. Former presidential spokesperson Harry Roque believes former Marine Orly Gutesa is a hero. Ayan noong November 2025. Ngayon po, na August 20, 2026, ito na yung sinasabi ni Harry Roque. Ano ngayon kung bumaliktad si Gutesa? Huwag kayong mag-alala. Napakadami naman pong tumayo bilang testigo na sila'y nag-deliver ng pera. So, ang ibig sabihin niya, may iba pang mga, ang sabi kinakausap, itong si Atty. Baligod, nagni-negotiate na naman ng pwedeng gumawa ng gawang kwento. Roque, sabi dito sa usapang Kongreso, Roque versus Roque. Former presidential spokesperson Harry Roque once called former Marine Orly Gutesa as hero for supposedly risking his life to expose alleged corruption in flood control projects. But after Gutesa recanted his earlier claims, Roque said, there were still many witnesses who could testify about alleged cash deliveries. Aside from his earlier praise of Gutesa,
as a hero. O, ngayon, mga kababayan, dito tayo sa Remembering Ninoy. Na-interview kasi itong isang dilawang historian. Para maitama lang natin, yun ang purpose natin kung bakit natin ito pinag-uusapan. Ayan o. Ito yung grupong Atom, August 21 Movement. Member pala to, Remembering Ninoy. Na-interview po ng One News. Sabi dito, political historian Xiao, Chinese pala to kasi, Xiao Chua, said he believes former Armed Forces Chief General Fabian Ber was chief operating officer behind the military conspiracy in Ninoy Aquino's assassination. So pinagpipilitan mga kababayan nila, itong mga dilawan, na ang talagang mastermind sa pag-assassinate kay Ninoy Aquino, yung dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At yung nag-execute ng operation, yung Chief Operating Officer daw, si General Fabian Ber. Ngayon, ang tanong natin, kung yan ang paniwala ninyo, di ba, sabi nga natin, dalawang presidente na Aquino, si Cory Aquino, then si Noynoy Aquino. So bakit hindi ninyo na-establish talaga kung sino yung mastermind? Ito po, pakinggan ninyo itong interview kay historian Xiao Chua. Gayon nagpapaniwala dito sa mga kwento nila. Yung presiding officer. Kasi hindi sila lahat abogado. Una, may iba't ibang sektor. Kasi nga, yung crime na to, hindi lang implication to, hindi lang legal eh. So the fact-finding board wanted to know what really happened, no? And then the different perspectives of the board. Nagkaroon ng minority report at saka majority report. After, nung natapos, ni-wrap up, dalawa yung report na lumabas. So, hindi siya united report. So, basically, ang sinasabi, yung minority report muna is just, I think, kung tama ako, is si Judge Rosie lang. Siya lang ang Corazon, Rosie Agraba, no? Siya lang yung siya lang yung pumirma doon. Yung minority report, ibig sabihin, ito yung report ng county, yung hindi nanalo, kumbaga. At siya lang yun, yung presiding officer. At ang sabi niya, hindi si Galman ang pumatay. Ang pumatay ay si Rogelio Moreno. Military conspiracy ito. So hindi siya communist hired o hired gunman na pinatay si Ninoy. So military conspiracy, and yung mastermind of this up to nalaman nila up to Luther Custodio, yung head ng ABSICOM na pinardo ni GMA, pero nung nagbisikleta pagkatapos, for some strange Iba pa yan, si Sergeant, Si Martinez. Pangalan niya? Yung nagbibisikleta, si Sergeant Martinez, ito yung kinikwento ko. Nagbibisikleta, tapos nabangga. Si De Mesa ba? Ata. Sino yun? Hindi ba si Dimesa? Martinez, Pablo Martinez. Ayun. Yung Pablo Martinez, lumabas siya na after. Yes. Hindi siya part nung nauna kasi siya yung nagdala yata kay Galman. Yun yung sinasabi niya. Siya yung nagdala kay Galman at siya yung pumatay after niyang nakitang patayin sila yun. No? Si Martinez yun yung nag-name kay Ambassador Cuangco. Din ko. Ako, yes. Pero, anyway, so, ang nangyari doon, may majority report, which is the other than Ma'am Rosie, Justice Rosie. Ang sabi niya, the military conspiracy is not just up to Luther Custodio, but goes higher up to General Fabian Ber, the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. So yun, hanggang doon lang. Before this, winawarning si Ninoy na ilang tao na nagsabi sa kanya na huwag ka Correct. uwi. Yeah. May pumunta pa sa kanya sa Amerika, sinabi, huwag ka uwi. Because your life is in danger. Will be in danger. That's Imelda Marcos, her son. Yes. The beautiful one, her. Kita mo? Yes. Bakit warningan siya, mga kababayan? Ibig sabihin, mismong si Mrs. Imelda Marcos ang nag-warning kasi may gustong magsamantala na ibiblame talaga sa kanyang asawa. Huwag kanyang uuwi. Sabi ni mismo ni Imelda Marcos kay Ninoy Aquino. Sabi ko sa inyo, kung gusto ng Marcos family na mawala si Ninoy Aquino, na hindi i-blame sa kanila, pinabayaan na lang sana nila.
na mamatay sa heart attack, clean hand sila. May sakit sa puso si Ninoy Aquino. Pinagamot pa ng Marcos sa Boston at sinuport pa yung pangangailangan. Tumatawag daw yon si Ninoy. At ang nakiusap pa si Imelda Marcos. Kinausap si dating Pangulong yung kanyang asawa. Pagkatapos, ipapapatay niya pagbalik. Para ano? Para i-blame sa kanya. Walang logic. That is nonsense. Ako ang presidente, kalaban ko, ba't ko pa ipapapatay na may sakit na? Hayaan ko na lang na mamatay sa sakit sa puso. Di clean hands ako. Anyway, kalaban kita. Pinagamot pa para umaba yung buhay. Pagkatapos, babalik dito, gustong bumalik ni Ninoy, pagbalik, ipapapatay ko. Walang logic, naman po. Ba't ko pa ipapapatay? At bakit pa si Imelda Marcos mag-a-advise? Huwag kang umuwi kasi your life is in danger. Bakit pa ako mag-warning? Naintindihan na ninyo mga dilawan? So, ang sabi naman, hindi style ni Marcos ang assassination and so sloppy and so very public pa because known for his very intricate planning daw itong si President Marcos at hindi niya estilo tong ganito. Baka si Verpa posible daw, sabi talaga. Well, ako, for me, solid sa akin based on what the Agraba report say, na talagang General Ver is the master, kumbaga, chief operating officer of this. Narinig ko yung joke mo sa radyo. Pag sinabi ro ni Marcos, jump, ang sasabihin ni Ver, what floor, sir? What floor? From what floor? May kasunod daw yan. Ano? Si Ramos parang, let's build a task force first. Let's build the task force first before you jump, ha? Si Enrile naman daw, natin to. si Enrile naman daw, ano Ano? parang, we'll make a thorough study first before we jump. Kanya-kanya yun, Diba? pero Ganda, si ganda. Ver talaga yung boom. Oo. Di ba siya yung National Intelligence Agency, siya yung Ika. naging mastermind of a lot of the atrocities during martial law. I think very fair. Rather than, kasi basically pinano na niya yan eh. Kumbaga, inalaw na ni President Marcos. Of course, Marcos had a hand in it, all of the atrocities. But General Ver was the one operating. May isang pagkakataon pa raw na sa gitna ng after ng si Imelda ay pinatestify, di ba, sa Agrava. Oh yes, So, birthday niya. kumanta July pa ang mga judge. Ay talagang nag-frown ng maraming tao kasi bakit kinantahan nila ng happy birthday? Si Rosie birthday ng Agrava tao. pa ang nanguna. Ano raw, di ba? Oo. Mula sa bougainvillea na puro dang. So yun mga kababayan, ang sinasabi nila kahapon. We remember the death, pati yung ating Pangulo, nire-respeto mga kababayan ng ating Pangulo. Yung araw, sabi ko nga kahapon, mas marami pa yung sinabi ng ating Pangulo sa kamatayan ni Ninoy kaysa sa birthday ng kanyang asawa. Dito na tayo sa pagkapikon ng kampo ng mga Duterte. Sabi, napipikon na sila. Kasi nga po, malabo na makalusot dito si Sara. Kaya yung camp ni Sara Duterte, piko na po. Sabi dito, Representative si Alonto Adyong said Vice President Sara Duterte's camp dislikes private prosecutor Lorna Caponan because of her effectiveness in presenting witness testimonies that the defense cannot directly answer. Correct. He noted that Caponan strengthened the case against Duterte by eliciting key information despite personal attacks, labeling her the marites ng impeachment. Adyong stressed that personal attacks do not address allegations of Duterte's alleged misuse of 612.5 million confidential funds. Totally understand why the camp of impeachment trial respondent Sara Duterte hates private prosecutor Lorna Caponan so much. For one thing, sabi niya, Caponan has been killing it, so to speak, in the Senate impeachment trial in terms of buttressing the case against the Vice President. Mas lalong klarong lumalabas na mas napipiko na sila sa mga katulad ni Attorney Caponan. Mas lalong klarong lumalabas na pipiko na sila sa mga katulad ni Attorney Caponan na magagaling na mga abogado at mas epektibo
sa paglalahad ng mga testimonya ng mga witnesses na hindi nasasagot diretsa ng depensa. Isa lang masasabi ko, kaya ata nila sinisingle out ngayon si Atty. Kapunan kasi talagang magaling siya. Correct. She was able to elicit information from the witnesses that strengthened the case against Vice President Sara Duterte. Anyway, mga kababayan, bye. God bless. Framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.